Hi mga kabiyahe, magandang araw po sa inyo lahat at nandito po tayo sa lungsod ng Maynila. On this episode, i-feature naman po natin isa sa pinaka-oldest street po dito po sa lungsod ng Maynila. Ito pong Calle Escolta o Escolta Street. Marahil karamihan na po sa inyo is nakagawin na ho dito sa may bandang Escolta Street. At kapansin-pansin din ho dito along Escolta Street ang mga very historical na mga buildings. On this video, iisa-isahin po natin yan. Yung mga very iconic and very historical na buildings ho na makikita ho dito sa Calle Escolta. Kaya mga kaibigan, sama lang po kayo sa ating biyahe. Ito po ang starting point po natin dito po sa Santa Cruz area. So as you can see, ang nasa likod ko po ang Santa Cruz Church. Dito pa lang ho sa kanto, meron na po tayo makikita isang very historical na building. Ito po ang Don Roman Santos Building. Tara, sama po kayo sa ating biyahe. Una po sa ating listahan, ang Don Roman Santos Building. Ito po ay isang neoclassical design at ito po ay makikita sa kanto mismo ng Escolta Street sa may Santa Cruz area. Tapat lang po nito ang Plaza Goiti pero ngayon Plaza Lacson na. Ito ay naitatag noong 1894 at ito ay na-expand hanggang 1957. Sa harapan po niyan, ito po ang Plaza Lacson. Ayan. Sa harapan po niyan, ito rin po ang Plaza Fair. Ayan. Dito rin ang orihinal na opisina ng Monte de Piedad Savings Bank from 1894 to 1937 at naging American Red Cross Hospital noong 1945 hanggang 1947. Bukod sa Monte de Piedad Savings Bank, nag-serve din sa bandang ground floor ang Prudential Bank at ang Bank of the Philippine Island o BPI. Ating isunod ang Regina Building. Ayan po. Ang Regina o Regina Building, ito ay isang neoclassical Baroque arts commercial structure. Ito ay idinisenyo ni Andres Luna de San Pedro at Fernando H. Ocampo. At ito ay naitatag noong 1915. Okay mga kaibigan, mga kagay. So nandito tayo sa mismong likod ng Regina o Regina Building po. Kani-kanina lang na-feature po natin yung Don Roman Santos Building. Ito na po ang ating pangalawang building ho, ang Regina Building. Ayan po. So, medyo nakakalungkot lang mga kaibigan dito sa part na ito dahil marami po sa ating mga kababayan na ito yung mga tinatawag na informal settler. So, yung mga kababayan po natin na walang matulugan. So, dito sila natutulog dito sa bandang likod. So, ikutin ho natin itong building na ito at kapansin-pansin ng mga kaibigan na napakaganda pa rin po ng design ng Regina Building po. Tara, ikutin natin. Ang unang pangalan nito ay Rojas Building. Ito ay idinisenyo ng 3 palapag lang. Pero hindi nagtagal, ito ay ginawang 4 na palapag na ni Fernando Ocampo. At nung binili ng mga De Leon family sa mga Rojases ang gusali, saka ito pinalitan ng Regina Building noong 1926. Pangatlo sa ating listahan ang First United Building, formerly known Perez Samanilo Building. Ito naman ay isang Art Deco design. It was designed by Andres P. Luna, anak ng renowned painter na si Juan Luna. Tinaguri ang tallest building sa Maynila at completed noong 1928. Ating isunod ang Burke Building. Isa ring historic building na matatagpuan dito sa Escolta Street.
Ito ay itinayo noong 1919. Ito rin ay lubang na pinsala noong World War II at nag-undergo sa mga major remodeling. Named after philanthropist William J. Burke, ang gusali na ito ay kilala sa may kauna-unang elevator sa Maynila. Okay mga kabiyahe, ating isunod ang Natividad Building. Ang Natividad Building ay isang Baroque art design itinatag noong 1928 at ito ay idinisenyo ng Philippine-born Spanish architect na si Fernando de la Cantera Blondeau. Nagtamo rin ito ng major damage noong World War II. Ito naman ang Calvo Building, isa na namang Baroque art design. It was built noong 1938. Ito ay idinisenyo ni Fernando Ocampo sa lupang pagmamay-ari na mag-asawang Angel Calvo at Emiliana Mortera. Ginamit din ito ng mga Japanese Imperial Forces at nasira noong labanan sa Maynila noong 1945. Ngayon po, ito po ang Capitol Theater, but unfortunately mga kaibigan, wala na ho tayong makitang bakas ng Capitol Theater ho, at tuluyan na pong na-demolish, as you can see, ayan po. At based ho sa napagtanungan ko, I think tatayuan ho ito ng parang private company o isang supermarket or bilihan ng mga construction. I'm not quite sure mga kaibigan, please comment down below. At business store ho ang itatayo daw dito eh. Kaya no idea pa mga kaibigan, pero ito nakakalungkot. Ito na po ang sinapit ng Capitol Theater. Ayan mga kaibigan, na-feature na po natin ang mga iconic at very historical na mga building ho dito along Calle Escolta o Escolta Street. As you can see, nandito na po tayo sa dulong bahagi o kabilang bahagi ng Escolta. Nandito na po tayo sa Binondo area naman ho. Kanina ho mga kaibigan, nasa Santa Cruz area ho tayo. Ngayon, naglakad ho tayo papuntang Binondo area. So, nandito na ho tayo sa area po ng Paanan po pala ng Jones Bridge. I hope na nagustuhan nyo po itong video natin ngayon regarding sa mga very iconic and very historical na buildings ho na makikita dito sa Escolta Street. Ano po inyong masasabi? Please comment down below po. At kung nagustuhan nyo po itong video natin, please share nyo po ito. Lalong-lalo na sa mga younger generations po natin. Para malaman din po nila itong mga buildings na nakatayo pa rin ho dito is malaki po naging kontribusyon pagdating po sa history ng Maynila. Again, maraming po salamat. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli mga kaibigan, mga kabiyahe, kita-kits, always stay safe and God bless. Maraming po salamat. Lungsod ng Maynila.